Isang sampal ang dumapo sa kanyang pisngi, ngunit hindi kamayang tumama sa kanya, kundi isang makapal na bugkos ng mga litrato. Napakurap si Lucia. Naramdaman niya ang hapdi bago pa man niya lubusang maintindihan ang nangyayari. Nagkalat sa mamahaling Persian carpet ang mga larawan. Ang ilan ay tumalsik malapit sa kanyang paa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan siyang yumuko para damputin ang isa. Hindi ito ordinaryong litrato. Isang itim at puting imahe. Isang maliit na hugis sa loob ng isang madilim na espasyo. Isang sonogram. At sa ibabaw nito, malinaw na nakasulat ang pangalan, Samantha Villas. Ano to? Halos pabulong na tanong ni Lucia. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagkalito. Itinaas niya ang kanyang tingin. Sinalubong siya ng 3 pares ng matang walang mababakas na anumang awa. Nakatayo si Samantha sa tabi ni Victor, ang kanyang asawa. Ang isang kamay nito ay nakahawak sa braso ni Victor, habang ang isa naman ay mayabang na nakapatong sa kanyang bahagyang umuumbok na tiyan. Isang ngisi ng tagumpay ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Si Doña Elvira, ang kanyang biyenan, ay nakatayo na, parang isang reyna sa kanyang trono. Ang mga matay nag-aapoy sa galit at pagkasuklam. Hindi ka ba marunong magbasa, Lucia? Matigas na wika ni Doña Elvira. Buntis si Samantha, at ang anak ng aking anak ang dinadala niya. Isang tagapagmana. Bawat salita ay parang punyal na bumaon sa puso ni Lucia ni ang kanyang mga mata ay lumipat kay Victor. Naghahanap ng kahit anong paliwanag, naghahanap ng pagtanggi. Ngunit ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay malamig lang na nakatitig sa kanya. Walang emosyon, walang pagsisisi. Victor! Nagmakaawa ang kanyang boses. Pirmahan mo na, Lucia. Inilapag ni Victor ang isang folder sa ibabaw ng glass table. Sa loob nito ay mga papeles, annulment papers. Tapos na tayo. Dagdag pa niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Gumuho ang mundo ni Lucia. Ang 10 taon ng kanilang pagsasama, ang mga pangarap na kanilang binuo, lahat ay naglaho na parang bula sa isang iglap. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa pamilyang ito, hindi makapaniwalang sabi ni Lucia, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Isinakripisyo ko ang karir ko para sa'yo, para sa pamilya mo. Isang malakas na halakhak ang kumawala mula kay Doña Elvira. Sakripisyo? Huwag mo ngang lagyan ng ganyang kulay ang katotohanan, Lucia. Isa ka lang palamunin dito. Isang babaeng walang silbi na hindi man lang kayang bigyan ng apo ang ina niya. Mama, tama na. Saway ni Victor, ngunit wala itong bigat. Bakit? Nagsasabi lang ako ng totoo. Giit ni Doña Elvira. Binalingan muli si Lucia. Wala kang kwenta. Kaya nararapat lang na palitan ka. Umalis ka na sa pamamahay na ito. Ngayon din. Hinila ni Samantha si Victor palapit sa kanya. Hayaan mo na siya, mahal. Ang importante ay magkakasama na tayo. Magkakaroon na tayo ng sarili nating pamilya. Hindi na kinaya ni Lucia. Ang sakit ay napalitan ng galit. Hayop kayo! Sigaw niya. Ang boses ay puno ng pait. Mga manluloko. Akma siyang susugod kay Samantha, ngunit mabilis siyang nahawakan sa braso ni Victor. Mahigpit, masakit. Huwag na huwag mong sasaktan si Samantha. Mariing babala ni Victor, ang mga matay nanlilisik. Umalis ka na lang ng mapayapa. Binitawan siya ni Victor ng malakas. Itinulak. Halos matumba si Lucia. Wala na siyang magawa. Wala na siyang kakampi sa bahay na minsan niyang tinuring na tahanan. Ang mga katulong na dati magiliw sa kanya ay nakayuko lang, hindi magawang salubungin ang kanyang tingin. Isang maleta ang inilapag ng isang katulong sa kanyang harapan. Ang mga gamit niya, o kung anuman ang natira sa mga ito, dinala siya ng kanyang mga paa palabas ng mansyon.
Bawat hakbang ay parang may mga karayom na nakatusok sa kanyang talampakan. Ang bawat sulok ng bahay ay may alaala nilang dalawa ni Victor. Mga alaalang ngayon ay isa na lamang masamang panaginip. Pagdating niya sa malaking pintuan, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Victor na inaakay si Samantha paupo sa sofa, habang si Doña Elvira ay may iniabot na isang basong tubig sa baba. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Isang pamilyang wala na siya. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Nanginginig siyang lumabas sa malaking gate na bakal. Hila-hila ang kanyang maleta. Narinig niya ang malakas na pagsara nito sa kanyang likuran. Isang tunog na nagsasabing wala na siyang babalikan. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, basang-basa ng ulan, nanginginig sa ginaw at sa sakit. Napayuko siya at napahagulgol. Ang kanyang katawan ay nanghihina. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang pagluwag ng isang bagay sa kanyang daliri. Ang kanyang wedding ring. Dumulas ito, tumalbog sa basang semento, at gumulong papalayo. Sinubukan niyang habulin ito ng kanyang tingin, ngunit huli na ang lahat. Nakita niya itong nahulog sa isang drainage sa gilid ng kalsada, nilamon ng maruming tubig at ng kadiliman. Katulad ng kanyang buhay, katulad ng kanyang kinabukasan, nawala na. Ilang linggo na ang lumipas. Ang bawat araw para kay Lucia ay halos magkakatulad. Nagsisimula sa paggising sa isang maliit at masikip na kwarto sa isang paupahan, kung saan ang ingay ng mga sasakyan sa labas ang nagsisilbi niyang alarm clock. Ang init ng panahon ay dumadagdag sa bigat ng kanyang pakiramdam. Wala nang malambot na kama, wala nang almusal na nakahanda, wala nang buhay na minsan niyang inakala na panghabang buhay na. Ang tanging meron siya ay ang pagod na katawan at ang determinasyong hindi magpatalo. Bumangon siya mula sa manipis na banig, ramdam ang pananakit ng kanyang likod. Ang kanyang mga kamay ay magaslaw at may mga kalyo na. Ang dating makinis niyang balat ay ngayon ay may mga paltos dahil sa walang tigil na pagbabad sa tubig at sabon. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na karinderya sa kanto. Tagahugas ng pinggan. Mula umaga hanggang hapon, kaharap niya ang walang katapusang bundok ng mga platong marurumi at mamantika. "Bilisan mo dyan, Lucia. Dami nang naghihintay na customer," sigaw ni Aling Nena, ang may-ari ng karinderya. "Opo, Aling Nena," sagot niya, habang pinapabilis ang pagkuskos sa isang kaldero. Ang amoy ng sebo at pagkain ay kumakapit sa kanyang damit at buhok. Ang pawis ay malagkit sa kanyang noo. Minsan, habang naguhugas, natutulala na lang siya. Iniisip kung paano siya napunta sa ganitong kalagayan. Ang dating asawa ng isang tanyag na businessman, ngayon ay naghuhugas ng pinagkainan ng iba. May isang pamilyang kumakain malapit sa lababo. Ang ama ay sinusubuan ng kanyang maliit na anak na babae, habang ang ina ay nakangiting pinapanood sila. Masaya sila. Biglang kumirot ang puso ni Lucia. Hindi dahil namimiss niya si Victor, kundi dahil namimiss niya ang pangarap. Ang pangarap ng isang buong pamilya na ipinagkait sa kanya. Napayuko siya, hinayaan niyang takpan ng kanyang buhok ang kanyang mukha para itago ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Isinubsob niya ang sarili sa trabaho, ginawang manhid ang sakit sa pamamagitan ng pagod. "Hoy, miss!" Napalingon si Lucia sa isang customer, isang babaeng mukhang sosyal, nakataas ang kilay. "Bakit ganito ang sabaw ko? Ang tabang, walang lasa. Ganito ba kayo magsilbi dito?" Pasigaw na reklamo ng babae. Napalunok si Lucia. "Sorry po, ma'am. Pasensya na po. Papalitan ko po." "Dapat lang. Ang babagal nyo na nga. Palpak pa ang serbisyo." Napayuko na lang si Lucia at kinuha ang mangkok. Bawat salita ng babae ay tumatagos sa kanyang pagkatao. Dati, siya ang nasa posisyon nito. Siya ang nagsasabi sa mga katulong kung ano ang gagawin. Ngayon,
Siya ang pinapagalitan. Kinimkim niya ang hiya at sakit. Ito ang buhay niya ngayon. Kailangan niyang tanggapin. Pagkatapos ng trabaho sa karinderya, hindi pa tapos ang araw niya. Umuuwi siya sa kanyang kwarto para simulan ang isa pa niyang pinagkakakitaan, ang paglalabada. Kinukuha niya ang mga damit ng kanyang mga kapitbahay. Sa gabi, pagkatapos ng nakakapagod na araw, magdamag siyang nagkukusot ng mga damit sa maliit na banyong de buos. Isang gabi, habang bitbit ang isang malaking bag ng mga malinis at natuping damit, naglalakad siya papunta sa isang condominium building kung saan nakatira ang isa sa kanyang mga kliyente. Medyo may kaya ito kaya malaki ang bayad. Pagod na siya. Ang tanging nasa isip niya ay ang makauwi, mahiga, at kalimutan ng lahat kahit ilang oras lang. Nasa lobby na siya ng condominium, hinihintay na bumukas ang elevator. Nang isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. "Okay, I'll see you at the meeting tomorrow." Napahinto si Lucia. Ang boses na yon. Kilala niya. Dahan-dahan siyang lumingon at doon nakita niya siya. Nakatayo malapit sa entrance, kausap ang guard. Nakasuot ng mamahaling business suit. Malinis, mabango, matagumpay. Isang imahe mula sa kanyang nakaraang buhay, Marco Villanueva, ang dati niyang katrabaho, ang kaibigan niya. Bago niya iwan ang lahat para kay Victor, bigla siyang nakaramdam ng matinding hiya. Nais niyang magtago, nais niyang maging invisible. Nakayuko siya, tinakpan ng kanyang buhok ang muka, at nagdasal na sana'y hindi siya nito mapansin. Pero huli na ang lahat. Naglalakad na ito papalapit sa elevator, papalapit sa kanya. Humigpit ang hawak ni Lucia sa bag ng labada. Hindi siya humihinga. Isang hakbang na lang ang layo nito. Dadaan lang ito sa kanyang tabi. Hindi siya makikilala. Hindi pwede. Ngunit bigla itong huminto. Naramdaman ni Lucia ang mga mata nito sa kanya. "Lucia?" Ang pagtawag nito sa kanyang pangalan ay parang isang kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan, nanginginig, itinaas niya ang kanyang ulo. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Marco, ang pagkalito. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, ang kanyang luma at kupas na damit, ang pagod sa kanyang mukha, at ang malaking bag ng labada na kanyang pasan. "Lucia?" Ulit nito, hindi makapaniwala. "Anong nangyari sa'yo?" Nakatitig lang si Lucia kay Marco. Hindi alam ang sasabihin. Ang bigat ng daladala niyang labada ay parang lumipat sa kanyang dibdib. Ang hiya ay bumabalot sa kanyang buong pagkatao. "Halika," mahinang sabi ni Marco. At sa isang kilos na hindi inaasahan ni Lucia, kinuha nito mula sa kanya ang mabigat na bag ng mga damit. "I insist, mag-usap tayo." Hindi na nakatanggi si Lucia. Para siyang isang manikang walang sariling isip na sumunod kay Marco, palabas ng gusali. Dinala siya nito sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa kabilang kalsada. Ang lamig ng aircon sa loob ay tila nagpabilis ng panginginig ng kanyang katawan. Lalo niyang naramdaman ang pagiging iba niya sa lugar na yon. Ang kanyang luma at medyo basang damit dahil sa pawis, ang kanyang magaspang na mga kamay, lahat ay tila sumisigaw na hindi siya nababagay doon. Umorder si Marco ng 2 kape at umupo sila sa isang sulok na malayo sa ibang mga customer. "Kumusta ka na?" tanong ni Marco. Sinisira ang katahimikan. Napayuko si Lucia. Hindi niya magawang salubungin ang mga mata nito. Nakatitig lang siya sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Anong isasagot niya? "Heto, naglalabada para mabuhay?" "Lucia," tawag ulit ni Marco. Mas mahina ang boses. "Hindi ako nandito para husgahan ka. Gusto ko lang malaman kung anong nangyari." Dumating ang kape. Ang init ng tasa na dumampi sa kanyang mga kamay, ang tanging nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Huminga siya ng malalim. At doon, nagsimula siyang magkwento.
Sa simula ay pautal-utal. Ang tungkol sa pag-alis niya sa bahay, ang tungkol sa paghihirap niyang maghanap ng trabaho. Ngunit habang nagsasalita siya, ang mga salita ay nagsimulang dumaloy na parang sirang gripo. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagtataksil ni Victor, si Samantha, ang masakit na salita ni Doña Elvira, ang pagkawala ng lahat ng pinaghirapan niya. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Mabilis niya itong pinunasan, lalong nahihiya sa kanyang sitwasyon. Sa buong panahon na nagsasalita siya, si Marco ay tahimik lang na nakikinig. Walang pagkabigla, walang pagkaawa. Nakatitig lang ito sa kanya at sa mga mata nito ay may isang bagay na hindi maipaliwanag ni Lucia. Hindi ito awa, respeto. Nang matapos siyang magsalita, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Alam mo, Lucia, basag ni Marco sa katahimikan. Naalala ko pa noong magkasama tayo sa dati nating kumpanya. Ikaw ang pinakamagaling na strategist na nakilala ko. Ang mga ideya mo, ang talas ng pag-iisip mo. Sayang. Napatingin si Lucia sa kanya. Nakaraan na yon, Marco. Iba na ako ngayon. Hindi ako naniniwala dyan. Mabilis na sagot ni Marco. Ang talino, hindi nawawala. Minsan, natatabunan lang. May kinuha si Marco mula sa kanyang wallet. Isang business card. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa, itinulak, papalapit kay Lucia. Lucia Ramirez, tumingin siya sa card. Marco Villanueva, Chief Executive Officer Villanueva, Prime Holdings CEO. Naging CEO na pala siya, samantalang siya. May bakanting posisyon sa kumpanya ko. Pagpapatuloy ni Marco. Head of Strategy and Development. Kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan at magaling. At ikaw ang unang pumasok sa isip ko. Natigilan si Lucia. Napatingin siya mula sa business card papunta sa mukha ni Marco. Nagbibiro ba ito? Marco, hindi pwede. Halos pabulong niyang sabi. Tingnan mo nga ako. Tagahugas ako ng pinggan. Tagapaglaba. Paano ako babalik sa corporate world? Ganoon lang kadali. Giit ni Marco. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Kilala ko ang kakayahan mo, Lucia. Huwag mong hayaang sayangin yon dahil lang sa mga taong nanakit sa'yo. This is not charity. This is a business offer. I need you. My company needs you. Ang mga salitang iyon, I need you, ay tumatak sa isipan ni Lucia. Kailan huling may nagsabi sa kanya niyan? Kailan huli siyang nakaramdam na may halaga siya? Hindi siya umimik. Kinuha niya ang business card. Umuwi si Lucia sa kanyang maliit na kwarto nang gabing iyon na gulong-gulo ang isip. Inilapag niya ang bayad para sa labada sa ibabaw ng kanyang maliit na mesa. Sa tabi nito, inilagay niya ang business card ni Marco, ang pera at ang card, ang kanyang kasalukuyan at ang posibleng hinaharap. Natatakot siya. Paano kung hindi na niya kaya? Paano kung mapapahiya lang siya? Paano kung tama si Doña Elvira na wala na siyang silbi? Pero paano kung kaya pa niya? Paano kung ito na ang pagkakataon niyang bumangon? Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Tinitigan niya ang mga numerong nakaprinta sa card. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang bawat isa. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Nagring ito. 1, 2. Hello! Marco Villanueva speaking. Huminga ng malalim si Lucia. Nag-ipon siya ng lahat ng natitirang lakas at tapang sa kanyang katawan. Sir, panimula niya. Ang kanyang boses ay hindi na basag, kundi buo at desidido. Sir, tinatanggap ko po ang alok ninyo. Ang unang araw ni Lucia sa Villanueva Prime Holdings ay parang isang panaginip na nakakatakot at nakakapanabik. Pagpasok niya sa naglalakihang glass doors ng gusali, pakiramdam niya ay lahat ng mata ay nasa kanya. Ang mga empleyado, bata, matalino, at abala ay naglalakad ng mabilis,
May hawak na mga laptop at tasa ng kape. Ang buong paligid ay amoy tagumpay. Amoy ng isang mundong matagal na niyang tinalikuran. Dinala siya ni Marcos sa kanyang opisina. Isang kwartong may salaming pader kung saan tanaw ang buong syudad. Ito ang magiging mundo niya. Muli. Sa unang linggo naging anino lang siya. Nakikinig sa mga meetings, pinag-aaralan ang mga dokumento, at sinusubukang alalahanin ang lahat ng dati niyang alam. May mga pagkakataong pinanghinaan siya ng loob. Ang utak niya ay tila kinalawang. Ang dila niya ay tila di sanay ng magsalita ng mga terminong pangnegosyo. Ngunit si Marco ay matiyaga. Araw-araw, kinukumusta siya nito, binibigyan ng kumpiyansa at ipinapaalala sa kanya kung bakit siya naroon. At isang araw, sa isang mahalagang board meeting, bumalik ang lahat. Pinag-uusapan nila ang isang bagong produktong ilalabas, ngunit ang marketing team ay hindi magkasundo sa tamang diskarte. Walang direksyon, walang bagsik. Tahimik lang si Lucia sa isang sulok, nakikinig, pinoproseso ang lahat ng datos na kanyang nabasa. Nakita niya ang butas, ang isang anggulong hindi nila nakikita. Nagatubili siya. Sino ba naman siya para magsalita? Ngunit nahuli siya ng tingin ni Marco. Isang bahagyang tango mula rito ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. "Excuse me," mahina niyang sabi. Natigil ang lahat at napatingin sa kanya. "Sa tingin ko po," panimula niya, ang boses ay medyo nanginginig sa simula. "Ang target market na sinusubukan nating abutin. Mali ang paraan ng paglapit natin sa kanila. Hindi natin sila kinakausap. Inoorderan natin sila." Itinuwid niya ang kanyang likod. Biglang nawala ang kaba. Ang dating Lucia Ramirez, ang matalas, ang strategist, ay nagising. Ang mga babaeng tulad nila, ang mga ina, ang mga asawa, ang kailangan nila ay hindi isa pang produktong magpapadali sa buhay nila. Ang kailangan nila ay maramdamang naiintindihan sila, na ang kanilang mga sakripisyo ay may halaga. Nagsimula siyang magpaliwanag ng isang buong kampanya. Isang ideyang bigla na lang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang mula sa puso, mula sa kanyang sariling karanasan. Nang matapos siyang magsalita, ang buong conference room ay natahimik. Pagkatapos ng ilang sandali, ang unang pumalakpak ay ang pinuno ng marketing. Sinundan ito ng iba pa, hanggang sa ang buong kwarto ay napuno ng palakpakan. Nakita ni Lucia ang nangiti sa mga labi ni Marco. Isang ngiti ng paghanga at pagmamalaki. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lucia na bumalik na siya. Ang reyna ay nagbabalik sa kanyang trono. Ngunit ang tagumpay ay may kasamang ingay. Ang balita ng kanyang pagbabalik sa corporate world at sa kumpanya pa ng karibal ni Victor ay mabilis na kumalat. Isang hapon, habang abala siya sa kanyang mesa, tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. "Hello?" sagot niya. "So the queen is back on her throne." Isang pamilyar at sarkastikong boses ang narinig niya. "Si Samantha. Kamusta na ang pagiging alila ng Villanueva? Mas malaki ba ang sahod kaysa sa paglalabada?" Naniga si Lucia. "Anong kailangan mo?" "Wala naman. Nais ko lang i-congratulate ka. Pero mag-iingat ka, Lucia. Ang mga basurang itinatapon na, hindi na dapat pinupulot pa. Baka mamaya, bumalik ka lang ulit sa pinanggalingan mo." Ang banta ay malinaw. Ngunit imbis na matakot, isang tapang ang biglang bumuhay sa kalooban ni Lucia. "Salamat sa paalala, Samantha." Kalmado niyang sagot. "Pero tapos na ako sa basura." Ibinaba niya ang tawag. Bago pa man makasagot si Samantha, nanginginig ang kanyang kamay, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Hindi na siya ang dating Lucia na kayang-kayang tapakan. Kinabukasan, isang mas malaking pagsubok ang dumating. Papasok si Lucia sa lobby nang makita niya ang isang figurang naghihintay malapit sa reception. Si Victor. Nakasandal ito sa pader, may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi.
Well, 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 sabi nito habang papalapit si Lucia. Nag-upgrade ka na pala mula sa pagiging utusan. Bagay sa'yo ang damit. Huminto si Lucia. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Ano ang ginagawa mo dito, Victor? Binibisita lang ang dati kong pag-aari. Sagot nito. Ang mga matay sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Nabalitaan kong magaling ka raw. Sayang, hindi mo ipinakita yan noong tayo pa. Baka dahil abala ako sa pagsisilbi sa'yo at sa nanay mo. Walang gatol na sagot ni Lucia. Nagulat si Victor sa kanyang katapangan. Aba, lumalakas na ang loob mo ngayon. Dahil ba yan kay Marco? Dahil ba sa bago mong amo? Wala kang pakialam sa buhay ko. May pakialam ako, Lucia. Dahil sa mata ng batas at sa mata ng Diyos. Lumapit ito. Halos bumulong sa kanyang tainga. Asawa pa rin kita. Bago pa man makasagot si Lucia, isang malakas na boses ang pumagitna sa kanila. May problema ba dito, Mr. Salazar? Si Marco. Nakatayo ito sa kanilang likuran. Ang mukha ay seryoso at walang mababakas na anumang emosyon. Napatingin si Victor kay Marco. Isang tingin ng pagkagalit. Villanueva, kinukuha mo na pala ang mga tira-tira ng iba. Hindi siya tira-tira, Mr. Salazar. Isa siya sa pinakamahuhusay na asset ng kumpanyang ito. Matigas na sagot ni Marco. At kung wala kang importanteng business matter dito, I suggest you leave. This is private property. Ngumisi si Victor, isang nangising mapanganib. Tumingin siya kay Marco, ngunit ang mga salita niya ay para kay Lucia. Mag-iingat ka, Villanueva, sabi ni Victor bago dahan-dahang tumalikod. Pagkatapos ay huminto ito at muling lumingon. Ang mga matay nag-aapoy. Layuan mo ang asawa ko. Ang pagbabanta ni Victor ay nag-iwan ng tensyon sa pagitan ni Lucia at Marco. Hindi nila ito pinag-usapan, ngunit ramdam ni Lucia ang pagbabago sa pakikitungo ni Marco. Mas naging protektibo ito, laging tinitiyak na maayos ang kanyang kalagayan. Ngunit sa likod ng pag-aalalang iyon, may distansyang namuo na para bang may mga salitang gustong sabihin ngunit hindi masabi. Ibinuhos ni Lucia ang kanyang atensyon sa trabaho. Ito ang kanyang kanlungan. Ito ang kanyang paraan upang patunayan sa sarili at sa lahat na hindi siya isang tira-tira lamang. Ang proyekto niya ay ang pag-aralan ng kanilang mga kakompetensya, kabilang na ang Salazar Group of Companies. Kailangan niyang hanapin ang kahinaan nito para malaman kung paano sila lalampasan. Gabi-gabi, mag-isa siyang naiiwan sa opisina, napapalibutan ng mga spreadsheets, financial reports, at market analysis. Para sa iba, ito ay nakakabagot na mga numero. Ngunit para kay Lucia, bawat numero ay nagsasabi ng isang kwento. Isang gabi, habang tinitingnan niya ang listahan ng mga suppliers at partners ng Salazar Group, isang pangalan ang nakaagaw ng kanyang pansin. Villahermosa Ventures. Isang maliit na kumpanya, tila bago. Ngunit ang laki ng mga transaksyon nito sa Salazar Group ay hindi tugma sa liit ng operasyon nito. Milyon-milyong piso ang dumadaloy papunta rito para sa mga serbisyong hindi malinaw. Consultancy fees, logistical support, kinutuban si Lucia. Ang pangalan, Villahermosa. Halos katunog ng Villas ang apelyido ni Samantha. Nagkataon lang ba? Ginamit niya ang kanyang access sa mga public business records. Hinanap niya ang mga taong nasa likod ng Villahermosa Ventures. Walang Samantha Villas. Ang nakarehistrong may-ari ay isang Ricardo Villas. Ricardo Villas. Sino ito? Nagpatuloy siya sa paghuhukay. Sa tulong ng internet natagpuan niya ang isang lumang artikulo sa isang probinsyal na dyaryo. Isang larawan ng isang pamilya. Nakangiti sa larawan ang isang batang Samantha. Katabi ang kanyang ama. Ang pangalan sa ilalim ng larawan, Mr. Ricardo Villas. Nanlamig ang buong katawan ni Lucia. Hindi ito nagkataon lang. Mas lalo siyang nagsaliksik. Napansin niya ang isang pattern.
Sa tuwing may malaking proyekto ang Salazar Group, laging may kontrata ang Villahermosa Ventures. At ang mga pondong inilalaan para rito ay tila mas malaki kaysa sa kinakailangan. Saan napupunta ang sobrang pera? Naalala niya ang mga panahong kasal pa siya kay Victor. Palagi itong nagrereklamo tungkol sa mahigpit na badyet ni Doña Elvira. Ngunit sa kabila nito, nakikita niya ang mga mamahaling regalo ni Victor para kay Samantha, mga alahas, bagong kotse, isang condominium unit. Saan nito kinukuha ang pera? Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Kinabukasan, nilapitan niya si Marco. Nag-aalangan siya noong una dahil alam niyang ito ay isang malaking akusasyon. Sir Marco, panimula niya, hawak ang isang folder ng mga dokumento. May gusto sana akong ipakita sa iyo. Sa loob ng conference room, ipinaliwanag ni Lucia ang lahat ng kanyang natuklasan. Ang Villahermosa Ventures, si Ricardo Villas, ang mga kahina-hinalang transaksyon. Habang nagsasalita si Lucia, seryosong nakikinig si Marco. Tinitingnan niya ang mga dokumento, ang kanyang mga mata ay matalas, sinusuri ang bawat detalye. Kung tama ang hinala ko, sabi ni Lucia, ginagamit nila Victor at Samantha ang kumpanyang ito para maglabas ng pera mula sa Salazar Group. Kinukuha nila ang pera ng kumpanya, pera ng pamilya nila. Hindi umimik si Marco. Tumayo ito at naglakad papunta sa bintana, nakatanaw sa malayo. Lucia, delikado ito, sabi nito, hindi lumilingon. Kung totoo ito, hindi lang ito simpleng pandaraya. Malaking kaso ito. Corporate fraud, embezzlement. Alam ko po, sagot ni Lucia. Kaya ako lumapit sa'yo. Hindi ko alam ang gagawin. Humarap si Marco sa kanya. May access ka pa ba sa kahit anong email or online accounts mo mula sa dati mong buhay? Nag-isip si Lucia. Yung personal email ko, siguro. Hindi ko na binubuksan, pero baka may mga lumang files doon. Subukan mong tingnan, sabi ni Marco. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya, isang bagay na direktang mag-uugnay kay Victor dito. Bumalik si Lucia sa kanyang opisina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kanyang lumang laptop at nag-log in sa kanyang personal na email account. Ilang taon na rin niya itong hindi nabibisita. Libo-libong mga unread emails, karamihan ay spam. Ngunit nagtiyaga siyang maghanap. Ginamit niya ang search bar. Tinype niya ang pangalan ni Victor. Lumabas ang daan-daang mga email, mga lumang pag-uusap nila, mga larawan, mga alaala ng isang masayang nakaraan. Nasaktan siya, ngunit ipinagpatuloy niya ang paghahanap. Pagkatapos, tinype niya ang pangalan ng kumpanya, Villahermosa Ventures. Isang email lang ang lumabas, galing kay Victor. Ipinadala mga 2 taon na ang nakalipas. Ang subject, FWB for safekeeping. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang naka-attach na dokumento, isang spreadsheet, at sa katawan ng email, may isang maikling mensahe mula kay Victor para sa kanya. Pakisave mo muna ito sa'yo, para in case may mangyari sa files ko, may backup tayo. Huwag mong bubuksan. Confidential. Naalala niya ito. Noong mga panahong yon, bulag pa siyang nagtitiwala sa asawa. Ginagawa niya ang lahat ng iutos nito nang walang tanong-tanong. Malamang ay kinalimutan na rin ni Victor na ipinadala niya ito sa kanya. Binuksan ni Lucia ang spreadsheet. Naglalaman ito ng listahan ng mga petsa, mga pangalan ng proyekto, at mga halaga ng pera. Sa isang column, nakalagay ang official budget. Sa kabilang column, Villahermosa transfer. At sa huling column, ang pinakamahalaga sa lahat ay may titulong VS NSV Share, Victor Salazar and Samantha Villas. Nakahinga ng malalim si Lucia. Ito na, ang ebidensyang hinahanap nila, ang itim sa puti. Ngunit may isa pang nakakuha ng kanyang pansin. Sa pinakahuling row ng spreadsheet may isang note na nakasulat,
Final phase of acquisition to commence upon DE's retirement. Full control, targeted by end of next year. DE, Doña Elvira. Hindi lang sila nagnanakaw ng pera. May plano silang kunin ang buong kumpanya mula sa sarili nilang ina. Nakatayo si Doña Elvira sa gitna ng kanyang malawak na sala, ang parehong lugar kung saan niya pinalaya si Lucia ilang linggo na ang nakalipas. Ngunit ngayon, ang hangin ay hindi puno ng tagumpay, kundi ng isang nakakabinging katahimikan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang mga dokumentong iniwan ng babaeng minsan niyang tinawag na walang silbi. Isang desperadang babae na gustong maghiganti, sabi niya sa kanyang sarili. Pilit na kinukumbinsi ang isipan. Itatapon na sana niya ang mga papel sa basurahan. Ngunit may pumipigil sa kanya. Ang mga pangalan, ang mga numero, ang itsura ni Lucia kanina. Hindi ito mukha ng isang babaeng naghahangad ng ganti. Ito ay mukha ng isang taong nagsasabi ng isang mapait na katotohanan. Naglakas loob si Lucia na pumunta sa kanyang pamamahay, hindi para manggulo, kundi para magbigay ng babala. Isang babala na kung totoo ay sisira hindi lang sa kanyang anak, kundi sa buong imperyong binuo ng pamilya Salazar. Ano po ang gagawin natin dito, senyora? Tanong ng katulong nakaturo sa mga papel. Itapon mo na yan, malamig na utos ni Doña Elvira, ngunit habang tumatalikod ang katulong, idinugtong niya. Sa ibabaw ng mesa ko, sa aking study. Kinagabihan, hindi mapakali si Doña Elvira. Paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Lucia. Villahermosa Ventures. Narinig niya ang pagdating ni Victor. Masaya itong pumasok sa bahay, kasama si Samantha na nakakapit sa braso nito. Ma, we're home. Masiglang bati ni Victor. Good evening po, Mama Elvira. Malambing na sabi ni Samantha habang hinihimas ang tiyan nito. Pinilit ni Doña Elvira na ngumiti. Kumain na ba kayo? Hindi pa po, Ma. We were just finalizing a very big deal for the company. It's a new expansion project. Pagmamalaki ni Victor. Siguradong matutuwa ka. Talaga? Anong proyekto yan? Tanong ni Doña Elvira. Sinusubukan niyang maging kaswal. Basta, Ma. It's a surprise. Just a few more papers to sign. Kinabukasan habang nag-aalmusal, sinimulan ni Doña Elvira ang kanyang sariling investigasyon. Victor, anak, panimula niya. Naalala ko lang, may isa tayong partner, Villahermosa, tama ba? Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Victor. Isang kislap ng gulat na mabilis din nitong itinago sa likod ng isang ngiti. Oo, Ma. Villahermosa Ventures. Isa sila sa mga bago nating logistics partner. Very efficient. Sagot nito. Ganoon ba? Hindi ko pa yata nakikilala ang may-ari niyan. Pagpapatuloy ni Doña Elvira. Medyo low profile lang sila, Ma. But don't worry, I handled everything. Mapagkakatiwalaan sila. Pagkatapos ng almusal, paalis na si Victor nang marinig ni Doña Elvira na may kausap ito sa telepono sa may Harden. Dahan-dahanan siyang lumapit sa bintana. Sapat lang para marinig ang usapan. Na-transfer na ang pondo, sabi ni Victor sa kausap. Huwag kang mag-alala. Hindi malalaman ni Mama yan. Akong bahala sa kanya. Oo. Basta, siguraduhin mong malinis ang lahat. Napatigil sa paghinga si Doña Elvira. Ang mga salita ni Victor ay parang mga kutsilyong sumaksak sa kanyang likod. Hindi malalaman ni Mama yan. Biglang nagbalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang mga panahong nagmamadaling pinapapirma siya ni Victor sa mga dokumento na hindi man lang niya binabasa ng maigi. Ma, for expansion lang to. Urgent lang, Ma. Kailangan na ng supplier. Ang kanyang bulag na pagtitiwala. Ang kanyang pagmamahal sa anak ay naging dahilan ng kanyang pagkabulag. Pumasok siya sa kanyang study at muling kinuha ang mga papel na bigay ni Lucia. Tiningnan niya ulit ang spreadsheet.
ang mga petsa, ang mga halaga. Ang huling linya, final phase of acquisition to commence upon DE's retirement. DE, Doña Elvira. Hindi lang pala pera ang kinukuha ng kanyang anak. Ang buong kumpanya, ang buong buhay niya. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang galit na mas matindi pa sa naramdaman niya para kay Lucia. Ito ay galit ng isang inang pinagtaksilan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi si Victor ang tinawagan niya. Hindi rin si Lucia. Dinial niya ang numero ng isang taong pinagkakatiwalaan niya nang higit pa sa sarili niyang pamilya. Ang kanyang personal na abogado sa loob ng 30 taon. Attorney de Guzman, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Bagkus ay matatag at puno ng yelo. Good morning. I need you to do something for me. Ano po yun, senyora? I want you to conduct a discreet investigation. Utos niya. I want a full financial audit of Salazar Group for the past 3 years. I want to know where every single peso went. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Is this a secret audit, senyora? Yes, maring sagot ni Doña Elvira. Walang dapat makaalam nito, lalo na ang anak ko. Naramdaman ni Lucia na may nagbabago. Pagkatapos niyang ibigay ang mga ebidensya kay Marco, naging mas maingat ang bawat galaw nila. Alam nilang hawak nila ang isang bombang kahit anong oras ay maaring sumabog. Ngunit kasabay nito, isang alon ng pag-asa ang nagsimulang mabuo sa kanyang puso. Malapit nang lumabas ang katotohanan. Subalit, naramdaman din ni Victor at Samantha na may nagbabago. Tila may nakakaalam ng kanilang mga sikreto. Naging mas madalas ang kanilang mga pag-uusap na pabulong. Ang dating kampanting na mamangiti ni Samantha ay napalitan ng isang mapanuring tingin. Isang hapon, habang pauwi na si Lucia, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Gusto mong malaman ang buong katotohanan tungkol sa kanila? Magkita tayo sa lumang bodega sa may port area mamayang gabi. Mag-isa ka lang. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Isang patibong, malamang. Ngunit ang pangakong malaman, ang buong katotohanan ay isang pain na napakahirap tanggihan. Paano kung mayroon pa siyang hindi nalalaman? Nag-isip siyang sabihin ito kay Marco, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ayaw na niyang idamay pa ito. Ito ay laban niya. Kinagabihan, dala ang takot at tapang, nagpunta si Lucia sa lugar na sinabi sa text. Madilim ang paligid. Tanging ang ilaw mula sa buwan ang nagsisilbing gabay. Ang amoy ng alat at kalawang ay nangingibabaw sa hangin. Nakita niya ang bodega. Bahagyang nakabukas ang malaking pinto nito na gawa sa metal. Sumilip siya sa loob. Madilim. Tahimik. May tao ba? Mahina niyang tanong. Isang ilaw ang biglang bumukas sa loob. Tumutok sa gitna ng bodega. Nakatayo roon si Samantha. May isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Akala ko hindi ka darating, sabi nito. Anong kailangan mo? Matigas na tanong ni Lucia. Ano itong buong katotohanan na sinasabi mo? Tumawa si Samantha. Ang katotohanan? Ang katotohanan, Lucia, ay palagi kang talo. Dati at ngayon. Mula sa isang madilim na sulok, lumabas si Victor. Nagulat ka ba, mahal ko? Napaatras si Lucia. Patibong nga ito. Hindi ito patibong, Lucia. Ito ay isang paalala. Sabi ni Victor, papalapit sa kanya. Isang paalala kung saan ka dapat lumingon. Hindi ako natatakot sa inyo, matapang na sabi ni Lucia. Kahit na ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Dapat lang, sabi ni Samantha, may ipinakitang isang folder. Dahil ang lahat ng kailangan namin para sirain ka, narito na. Binuksan ni Samantha ang folder. Sa loob nito ay mga pekeng dokumento, mga pekeng email,
Lahat ay nagpapakita na si Lucia, habang nagtatrabaho sa Villanueva Prime Holdings, ay nagli-leak ng confidential na impormasyon pabalik sa Salazar Group, isang kaso ng corporate espionage. Walang maniniwala sa inyo, sabi ni Lucia. Talaga ba? Ngumisi si Victor. Sa tingin mo, sinong paniniwalaan ni Marco? Ang babaeng halos hindi niya kilala, na dati ng asawa ng kalaban niya? O ang mga matitibay na ebidensyang ito? Biglang may pumasok sa isip ni Lucia. Ang USB. Naalala niya ang araw na yon sa isang coffee shop. Nagkunwari si Samantha na nakabunggo siya. Iyon pala. Habang nag-aabala siya, ay palihim nitong inilagay ang isang maliit na USB sa bulsa ng kanyang bag. Isang USB na siguradong naglalaman ng mga sensitibong file mula sa kumpanya ni Marco. Ang USB, halos pabulong na, sabi ni Lucia ni. Ang talino mo talaga. Pumalakpak si Samantha. Bukas na bukas din, matatagpuan ng security ni Marco ang USB na yan sa mga gamit mo. At kasabay niyan, matatanggap niya ang isang anonymous tip kasama ang lahat ng ito. Itinaas niya ang folder. Tapos ka na, Lucia. Babalik ka sa pagiging basura. Gumuho ang mundo ni Lucia. Napakatalino ng kanilang plano. Isang perpektong patibong. Bakit niyo ginagawa to? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pighati. Dahil sagabal ka? Simpleng sagot ni Victor. At lahat ng sagabal sa aming plano, tinatanggal namin. Umalis ang dalawa. Iniwan si Lucia na nakatayo sa gitna ng madilim na bodega. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang pag-asa, ay mawawala na naman. Kinabukasan, nangyari nga ang lahat ng sinabi ni Samantha. Isang random security check ang isinagawa. Nahanap ang USB sa kanyang bag. Kasabay nito, ipinatawag siya sa opisina ni Marco. Pagpasok niya, nakita niya si Marco na nakaupo sa kanyang mesa. Ang mukha ay hindi maipinta. Sa harap nito ay ang mga pekeng dokumento na ipinakita sa kanya ni Samantha. Marco, magpapaliwanag ako. Simula ni Lucia. Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko, Lucia. Sabi ni Marco. Ang boses ay malamig at puno ng pagkadismaya. Lahat ng ito, tumuturo sa'yo. Patibong lang yan. Kit ni Lucia, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Gawa-gawa lang nila yan para sirain ako. Paano mo ipapaliwanag ang USB? Ang mga files na nandoon ay galing mismo sa server ko. Hindi makasagot si Lucia. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na idinisenyo para magmukha siyang guilty? Ang sakit na makita ang pagdududa sa mga mata ng taong nagtiwala sa kanya ay mas matindi pa kaysa sa ginawa ni Victor. I'm sorry, Lucia, sabi ni Marco. Ang boses ay mabigat. Pero kailangan kitang isuspinde habang iniimbestigahan natin ito. Suspendido, ang salitang yon ay parang isang hatol ng kamatayan. Lumabas siya ng opisina na parang isang zombie. Ang mga dati humahangang tingin ng mga katrabaho niya ay napalitan ng mga bulungan at mapanghusgang titig. Pag-uwi niya sa kanyang kwarto, napaupo na lang siya sa sahig at napahagulgol. Nawala na naman ang lahat. Wala na siyang trabaho. Wala na siyang kakampi. Ang tanging taong nagtiwala sa kanya ay nagdududa na rin nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na pamilyar sa kanya. Si Doña Elvira. Umaasa siya. Baka nagbago na ang isip nito? Baka tutulungan siya? Hello po? Sagot niya, ang boses ay basag. Narinig ko ang nangyari sa'yo, sabi ni Doña Elvira sa kabilang linya. Ang boses nito ay kasing lamig ng dati. Opo, Doña Elvira. Isang payo lang, Lucia, sabi ng matanda. Manahimik ka na kung ayaw mong mas lalong masira ang buhay mo. At ibinaba nito ang tawag. Iyon na ang huling patak. Ang huling pag-asa na kanyang pinanghawakan ay bigla na lang naglaho. Wala na. Talo na siya.
Napapalibutan siya ng mga kaaway at wala ni isang kakampi. Nag-iisa, talunan. Sinira na nila siya ng tuluyan. Nakatayo si Doña Elvira sa harap ng bintana ng kanyang study. Hawak ang telepono. Kakababa lang niya ng tawag kay Lucia. Isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman sa kanyang dibdib. Konsensya. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Kailangan niyang gawin iyon para protektahan ang kanyang sariling plano. Ang tawag na yon ay hindi para saktan si Lucia, kundi para subukan ito, para malaman kung gaano ito katatag, at para iligaw ang sinumang maaaring nakikinig sa kanya. Ilang araw na ang nakalipas mula nang utusan niya si Attorney De Guzman na mag-imbestiga, at kanina lang, dumating ang abogado. Dala ang isang makapal na itim na portfolio. "Senyora," bati ng abogado. Ang kanyang mukha ay seryoso at mabigat. Narito na ang mga resulta ng audit. Inilatag ni Attorney De Guzman ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa, mga bank statements, mga kopya ng tseke, mga legal na papeles, at sa ibabaw ng lahat, isang medical record. "Tulad ng hinala ninyo, senyora," panimula ng abogado, "may malaking financial leakage sa kumpanya. Ang lahat ng trail ay pabalik sa Villahermosa Ventures, isang shell corporation na nakarehistro sa ama ni Mrs. Samantha Villas." Itinuro ng abogado ang mga numero. Milyon-milyon ang nawawala. At ang lahat ay pinirmahan ng inyong anak, si Mr. Victor Salazar. Tumango si Doña Elvira. Inaasahan na niya ito. Ngunit ang sakit ng katotohanan ay iba pa rin. "Pero meron pa akong isang natuklasan," pagpapatuloy ng abogado. "Isang bagay na mas malala pa." Inabot niya kay Doña Elvira ang medical record. "Nagkaroon ako ng hinala. Kaya pinalawak ko ang investigasyon. Nagkataon na ang ospital kung saan nagpapacheck up si Miss Villas ay kliyente rin ng aming law firm. Sa pamamagitan ng isang legal na paraan, nakuha ko ang kopya ng kanyang mga medical files." Tiningnan ni Doña Elvira ang papel, mga resulta ng laboratorio, mga numero, at mga teknikal na salita na hindi niya maintindihan. "Tingnan niyo po ang blood type ng fetus, senyora," sabi ng abogado, "at ikumpara niyo sa blood type ni Mr. Victor." Kinailangan lang ng ilang segundo para maintindihan ni Doña Elvira ang implikasyon ng mga nakasulat. Imposible. Ayon sa siyensya, imposible na maging anak ni Victor ang dinadala ni Samantha. Nabitiwan ni Doña Elvira ang papel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang mukha ay namutla. Hindi lang siya ninanakawan, niloloko siya. Ang buong pamilya nila ay ginagawang isang malaking katatawanan ng isang babaeng mukhang anghel, ngunit demonyo pala ang kalooban. At ang sarili niyang anak, ang pinakamamahal niyang si Victor, ay nagpagamit dito. Ang hayop na babaeng yon. Nanggigigil na, sabi ni Doña Elvira. Naalala niya ang ginawa nilang patibong kay Lucia. Ngayon, naiintindihan na niya. Kailangan nilang patahimikin si Lucia dahil natuklasan nito ang kanilang mga sikreto. At ginamit nila ang pinakamalupit na paraan, ang sirain ang tiwala ng nag-iisang taong tumutulong dito. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Naalala niya ang kanyang sariling nakaraan, kung paano rin siya pinagtaksilan ng kanyang yumaong asawa. Ipinangako niya sa sarili noon na hindi niya hahayaang maranasan yon ng sinumang babae sa pamilya niya. Ngunit ano ang ginawa niya? Siya pa mismo ang nagdiin kay Lucia sa putik. Hindi. Hindi pa huli ang lahat. Tumayo siya ng tuwid. Ang dating nanlalambot na tuhod ay biglang tumigas. Ang dating nanlalabong paningin dahil sa galit ay biglang luminaw. Ang reyna ay nagising at handa na siyang bawiin ang kanyang kaharian. "Atimemba De Guzman," utos niya, ang boses ay puno ng awtoridad. "Ihanda mo ang lahat ng ito. Gumawa ka ng maraming kopya." "Masusunod po, senyora." Pagkaalis ng abogado, kinuha ni Doña Elvira ang kanyang telepono. Una niyang tinawagan si Marco Villanueva.
Mr. Villanueva, diretsong sabi niya pagkasagot nito. Doña Elvira Salazar ito. Alam kong naguguluhan ka sa mga nangyayari, pero kailangan mong makinig sa akin. Si Lucia ay inosente. Isa itong patibong. Ipinaliwanag niya ng mabilis ang lahat. Ang pagnanakaw, ang plano ni na Victor, at ang patibong na ginawa nila laban kay Lucia. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay nagsalita si Marco. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Naniniwala po ako sa inyo. Mula pa lang noong una, may pakiramdam na akong may mali. Pero, nabigla ako sa mga ebidensya. Mga pekeng ebidensya. Pagtatama ni Doña Elvira. At mayroon ako ng mga totoong ebidensya. Kailangan natin si Lucia. Kailangan nating magtulungan para maitama ang lahat ng ito. Ano po ang plano ninyo? May emergency board meeting na magaganap bukas ng umaga. Isang pulong na inayos ng anak ko para tuluyan na akong tanggalin sa pwesto. Paliwanag ni Doña Elvira. Doon natin sila haharapin. Dalhin mo si Lucia. Siguraduhin mong darating siya. Pagkatapos kausapin si Marco, ang huling tawag na kanyang ginawa ay ang pinakamahalaga sa lahat. Dinial niya ang numero ni Lucia. Nang marinig niya ang basag na boses nito, lalong tumindi ang kanyang pagsisisi. Ngunit kailangan niyang maging matatag. Pumunta ka sa emergency board meeting bukas, sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso at puno ng utos. Sa Salazar Group main office, 9:00 ng umaga. Bakit po ako pupunta dyan? Naguguluhang tanong ni Lucia. Dahil oras na. Sagot ni Doña Elvira, ang kanyang boses ay may halong galit at determinasyon. Oras na para malaman ng lahat ang totoo. Ang conference room ng Salazar Group of Companies ay puno ng tensyon. Nakaupo sa paligid ng mahabang mesa ang mga board members. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Sa pinakakabila ng mesa, nakaupo si Victor na parang isang hari. Katabi si Samantha na may ngiti ng isang reynang naghihintay ng kanyang koronasyon. As you can see from the reports, mayabang na sinasabi ni Victor, my mother's recent decisions have been questionable. It is with a heavy heart that I propose we vote for her immediate retirement for the good of the company. Nagsimulang magbulungan ang mga board members. Tila sang-ayon ang karamihan sa kanila, lalo na't kontrolado ni Victor ang malaking porsyento ng shares. Nakatayo si Doña Elvira sa kabilang dulo, kalmado at tahimik. Tinitingnan niya ang kanyang anak. Hindi na may pagmamahal, kundi may awa. Mayroon ka pa bang idadagdag, Mama? Tanong ni Victor. Ang boses ay may halong pangaasar. Ngumiti si Doña Elvira. Wala naman, anak. Ngunit may mga bisita pa tayong darating. Sakto sa sinabi niya, bumukas ang malaking pinto ng conference room. Unang pumasok si Marco Villanueva. Ang kanyang presensya pa lang ay nagdulot na ng pagkabigla sa lahat. Ano ang ginagawa ng CEO ng kanilang karibal na kumpanya sa pulong na ito? Ngunit ang mas ikinagulat ng lahat, lalo na nina Victor at Samantha, ay ang babaeng pumasok kasunod niya. Si Lucia Ramirez. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagkatakot. Naglakad siya ng may dignidad. Ang kanyang mga mata ay diretso at matatag. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Halos pasigaw na tanong ni Victor. Napatayo. Siya ang aking special guest, sagot ni Doña Elvira. Umupo si Lucia sa isang bakanteng upuan sa tabi ng kanyang dating biyenan. Nanlamig ang dugo ni Samantha. Ang ngiti sa kanyang labi ay biglang naglaho. Let's get this meeting started, shall we? Sabi ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Salamat sa iyong presentasyon, Victor. Ngayon, ako naman ang magpapakita ng ilang report. Nag-signal siya sa kanyang assistant. Isang malaking screen ang bumaba sa likuran niya. Ang unang ipinakita ay ang logo ng Villahermosa Ventures. Nais kong ipakilala sa inyo, panimula ni Doña Elvira.
ang kumpanyang dahan-dahang pumapatay sa ating negosyo. Isang kumpanyang ginamit ng walang iba kundi ang sarili kong anak. Isa-isang ipinakita ni Doña Elvira ang mga ebidensya, ang mga bank transfer, ang mga pekeng kontrata, ang spreadsheet na natagpuan ni Lucia. Bawat slide ay isang dagok sa mukha ni Victor. Namumutla ito, hindi makapagsalita. Ito ay pagnanakaw, pandaraya, sabi ng isa sa mga board members. Hindi lang yan, pagpapatuloy ni Doña Elvira. Mayroon din silang plano na kunin ang buong kumpanya. Ang itapon ako na siyang nagtatag nito na parang isang basahan. Bumaling siya kay Victor, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Anak, paano mo nagawa ito sa akin? Sa pamilya natin? Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ni Lucia para sirain ako. Desperadong sigaw ni Victor. Lumingon siya kay Samantha. Naghahanap ng suporta. Tumayo si Samantha. Oo, kasinungalingan ang lahat ng yan. Galit lang sa amin si Lucia dahil mas pinili siya ni Victor. Dahil ako, kaya kong bigyan si Victor ng isang anak. Buong pagmamalaking sabi niya, hinihimas ang kanyang tiyan. Anak, ulit ni Doña Elvira, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sigurado ka ba dyan, Samantha? Nag-signal ulit siya. Ang huling slide, isang kopya ng medical record. Ayon sa dokumentong ito mula sa ospital, paliwanag ni Doña Elvira, ang batang dinadala mo ay imposibleng maging anak ni Victor Salazar. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Lahat ng mata ay napunta kay Samantha, na ngayon ay parang isang estatwang nabasag. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at takot. Tumingin si Victor kay Samantha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at sakit. Samantha, anong ibig sabihin nito? Sabihin mong hindi totoo yan. Ngunit hindi na makasagot si Samantha. Ang kanyang kastilyo ng kasinungalingan ay gumuho na. Victor, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay basag na. Pinalaki kita na may takot sa Diyos at respeto sa pamilya. Pero nilamon ka ng kasakiman mo. Nilinlang ka ng isang babaeng pera lang ang habol sa'yo. Biglang bumukas muli ang pinto ng conference room. Ngunit hindi na ito bisita, mga pulis. Victor Salazar, sabi ng isang opisyal. Samantha Villas, inaaresto kayo sa kasong qualified theft, corporate fraud, at falsification of documents. Gumuho si Victor sa kanyang kinauupuan. Ang dating mayabang na hari ay ngayon ay isang talunang pulubi. Mama, patawarin mo ako. Pagmamakaawan niya. Si Samantha naman ay nagsimulang mag-hysterical habang pinoposasan ng mga pulis. Tahimik lang na pinanood ni Lucia ang lahat. Walang saya. Walang paghihiganti. Tanging isang pakiramdam ng kaluwagan. Tapos na. Ang hustisya ay nanalo. Nang mailabas na ng mga pulis sina Victor at Samantha, ang buong board ay tumingin kay Doña Elvira at pagkatapos kay Lucia. Tumayo si Lucia. Wala akong ginawa kundi ang sabihin ang totoo. Pagkatapos ng pulong, sa gitna ng nagkakagulong mga tao, nilapitan ni Doña Elvira si Lucia. Ang matigas na ekspresyon sa mukha ng matanda ay nawala. Napalitan ng pagsisisi at kalungkutan. Lucia! Tumingin si Lucia sa kanya. Naghihintay. Namuo ang mga luha sa mga mata ni Doña Elvira. Ang reyna ay yumuko sa harap ng babaeng minsan niyang inapi. Patawarin mo ako, anak. Ilang buwan ang mabilis na lumipas. Ang Salazar Group of Companies na muntik nang bumagsak ay dahan-dahang bumabangon. Sa tulong ng mga ebidensyang inilatag, napatunayang guilty sina Victor at Samantha. At ngayon ay pinagdurusahan na ang kanilang mga kasalanan sa kulungan. Ang dating reyna, si Doña Elvira, ay tuluyan ng nagretiro. Ngunit bago niya ito ginawa, isinagawa niya ang isang desisyon na ikinagulat ng buong mundo ng negosyo.
Itinalaga niya ang isang malaking porsyento ng shares ng kumpanya at ang posisyon bilang bagong Chief Operating Officer kay Lucia Ramirez. Sa simula, tumanggi si Lucia, ngunit iginiit ni Doña Elvira. Ito ay hindi bayad utang, Lucia. Sabi nito sa kanya, ito ay pagkilala sa iyong kakayahan at katapatan. Ikaw ang nagligtas sa kumpanyang ito. Nararapat lang na ikaw ang mamuno dito. At sa ilalim ng pamumuno ni Lucia, kasama ang patnubay ni Doña Elvira bilang consultant, nagsimulang manumbalik ang sigla ng kumpanya. Ipinakita ni Lucia ang kanyang galing, hindi lang sa stratehiya, kundi pati na rin sa puso. Naging isa siyang leader na may integridad at malasakit. Isang araw, nagpa siyang gawin ang isang bagay na matagal na niyang ipinagpapaliban. Nagpunta siya sa bilangguan para dalawin si Victor. Nakita niya ito sa kabilang panig ng isang makapal na salamin. Malaki ang ipinayat nito. Ang dating kayabangan sa mukha nito ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Lucia, sabi nito pagkakita sa kanya. Kumusta ka, Victor? Tanong niya. Ang boses ay kalmado. Heto, pinagdurusahan ang lahat ng kasalanan ko. Mapait nitong sagot. Hindi ako humihingi ng tawad dahil alam kong hindi sapat. Pero gusto ko lang malaman mo. Nagsisisi ako. Sa lahat ng ginawa ko sa'yo, nagsisisi ako. Tinitigan ni Lucia ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang galit na dati niyang nararamdaman ay wala na. Ang sakit ay naghilom na. Ang natira na lang ay awa. Victor, sabi niya, pinapatawad na kita. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Victor. At pagkatapos, ang pagtulo ng mga luha nito. Salamat, Lucia. Salamat. Pinapatawad kita. Pag-uulit ni Lucia, hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para tuluyan na akong makalaya sa nakaraan. Para makapagsimula na ako ulit. Pag-alis niya sa bilangguan, pakiramdam niya ay may isang mabigat na kadenang natanggal sa kanyang puso. Sa wakas, malaya na siya. Ang relasyon nila ni Doña Elvira ay tuluyan na ring naghilom. Hindi na sila magbiyanan, ngunit naging higit pa sila roon. Naging magkaibigan sila. Pinagbuklod ng isang karanasang sumubok sa kanilang katatagan. Madalas silang magkasamang mananghalian, pinag-uusapan ang negosyo at ang buhay. Alam mo, Lucia, sabi minsan ni Doña Elvira, ikaw ang anak na babaeng hindi ko kailanman nagkaroon. Ipinagmamalaki kita. Ngumiti si Lucia. Nahanap niya ang isang pamilya sa taong hindi niya inaasahan. Isang hapon, pagkatapos ng isang nakakapagod na linggo, dinala siya ni Marco sa isang lugar na pamilyar sa kanya, ang tabing dagat kung saan sila unang nag-date noon. Ang parehong lugar kung saan niya sinabi ang kanyang oo kay Victor. Bakit tayo nandito? Tanong niya. Para palitan ng isang lumang alaala ng isang bago. Sagot ni Marco, habang papalubog ang araw sa kanilang harapan. Naglakad sila sa dalampasigan. Ang mga paa ay nilalaro ng papalapit na alon. Lucia, sabi ni Marco. Huminto ito at humarap sa kanya. Mula pa noong una, hinangaan na kita. Ang talino mo, ang lakas mo, at nitong mga nakaraang buwan, lalo pa kitang nakilala. Nakita ko ang puso mo, isang pusong kayang magmahal, masaktan, bumangon, at magpatawad. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati puno ng kalyo, ngayon ay muli nang makinis, ngunit mas matatag na. Matagal kong itinago ito, Lucia. Matagal akong naghintay. Pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Pero ngayon, ayoko nang maghintay pa. Gusto kong maging bahagi ng bagong simula mo. Gusto kong ako ang maging dahilan ng mga ngiti mo araw-araw. Gusto kong bumuo ng isang pamilya kasama ka. Namuo ang mga luha sa mga mata ni Lucia, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan.
Ito ay luha ng purong kaligayahan. Mahal kita, Lucia. Noon pa man. Ngumiti si Lucia, isang nangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Isang nangiti na matagal nang nawala. Isang nangiti na ngayon ay buong-buo na. Hinigpitan niya ang hawak sa mga kamay ni Marco. Tumingin siya sa papalubog na araw, isang simbolo ng pagtatapos. At pagkatapos ay tumingin siya kay Marco, isang simbolo ng isang bagong simula. Handa na ako.